Silent Channel. Please don't, Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 811 Kabanata 820 Kailan dumating ang Young Master? Ang pangalawang salita ay humihingi ng buwan ng boto. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Chusia ang kanyang pabor at ikinulong ang kanyang mga labi at sinabing, natatakot ako na hindi iyon ang kaso, ngunit ang ilang mga tao ay sadyang hindi nagbibigay sa amin ng pagkain. Anong sabi ng santo? Kahit hindi ka naniniwala, iba, hindi mo maiwasang maniwala sa akin, di ba? Maaari kang lumabas at mag-usisa, hindi pa banggitin sa Jingzhou, kahit sa Angwo, kitang-kita sa lahat ang aking reputasyon, paano ko imulat ang aking mga mata at magsisinungaling. Saad ni Jingzi, tinatapik ang kanyang dibdib. Talaga, hindi naniwala si Chusia. Siyempre totoo. Ngumiti si Jingzi, kung maghihintay ka dito hanggang sa dilim, walang magdadala sa iyo ng pagkain. Tutal, binigay ko na ang order ko. Halika, sumama ka sa akin. Ang pangunahing prioridad ay ang umalis sa Wenxiang residence at tumakas. Ang hanay ng paningin ni Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay humanap ng pagkakataon para maalis si Chusia. Kapag siya at si Merongshi ay nagsama-sama, maaari siyang gumamit ng higit pang mga trick. Dang. Nang si Jingzi ay nag-iisip tungkol sa isang magandang bagay, kumatok siya sa pinto. Tumunog ang tunog. Napatingin silang tatlo sa akin at napatingin naman ako sa iyo, parang nagtatanong kung sino ang kumakatok sa pinto. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Jingzi na walang darating para maghatid ng pagkain. Sino ito? Tanong ni Chusia. Holy girl, ako ito. Pumasok ang magaan at masayang boses ni Zhang Xiaoyu. Pinuntahan ni Chusia si Jingzi. Medyo nahiya si Jingzi at nakangiting sinabi, iyon. Dapat na narito para kumustahin at magkita tayo. Ako ay. Pastahan pa rin sa puso ko na hindi ito maaaring nagkataon. Dumating si Zhang Xiaoyu sa oras na ito. Tapos ihahatid na lang yung pagkain ha. Kung tama lang, papayag siyang masampal sa mukha. Sa sandaling nabuksan ang pinto, naging madilim ang mukha ni Jingzi. Dahil si Zhang Xiaoyu sa labas ng pinto ay may hawak na tray ng pagkain na may mga pagkain sa almusal tulad ng lugaw at steamed buns. Tumingin si Chusia sa tray, pagkatapos ay tumingin muli kay Jingzi, nakataas ang kanyang kilay na parang humihingi ng paliwanag sa kanya. Reyna, santo, naghanda si Xiaoyu ng almusal para sa iyo. Nakangiting sabi ni Zhang Xiaoyu, pagkatapos ay tumingin sa loob at sinabing may natural na pagtataka, hoy, kailan dumating ang Young Master? Haha, kararating lang. Sa oras na ito, nag-cross-arm si Chusia at tumingin kay Jingzi, President Jing, hindi mo ba ito ipapaliwanag sa amin? Nabalitaan ko na kilala si President Jing sa Angwo. Jingzi mo. Hinawakan niya ang kanyang ilong at tumingin kay Zhang Xiaoyu, Xiaoyu, hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi natin kailangang magpadala ng almusal ngayon? Ihahatid ko lang ang Reyna at ang Santo para kumain mamaya. Sinabi ba sa akin ng Young Master? Tanong pabalik ni Zhang Xiaoyu. Daan. Sinabi ko na sa iyo. Sinabi ko kay Shi-san at hiniling ko sa kanya na sabihin sa iyo malamang nakalimutan niya, tama. Itong batang ito, panuurin mo akong haharapin siya pagbalik ko. Matapos magtanong at sagutin ni Jingzi ang kanyang sarili, mabilis niyang sinabi, Xiaoyu, hindi niya sinabi sa iyo, hindi mo kasalanan na hindi mo alam. Maaari mong kunin ang pagkain na ito at kainin ito, handa na tayong lumabas. Oh! Magiliw na sumang-ayon si Zhang Xiaoyu at walang balak na lumabas. Tiningnan ni Merongshi ang apat na maliliit na mangkok ng sinigang na inilagay sa tray ni Zhang Xiaoyu, nag-iisip. Sandali lang. Sinabi niya sa oras na ito, dahil maganda ang hangarin ni Miss Zhang at nakahain na ang pagkain, lumabas na lang tayo pagkatapos kumain. Oh, kumain na ba si Miss Zhang? Kung hindi, umalis paano ang susunod na piraso? Hindi ba ito, masama? Si Zhang Xiaoyu ay humakbang pasulong at pumasok sa silid. Dito ako tumutuloy, pero parang kulang ang pagkain ko. Aray! Tingnan mo ang utak ko, bakit 4 na mangkok ng lugaw ang inihanda ko? Parang sobra-sobra na ang mga tinapay. Pero sapat na para sa 4 na tao. Nakikinig kay Zhang Xiaoyu na nakikipag-usap sa sarili, naramdaman ni Jingzi na mukhang siya ang nagdirekta at kumilos ng mag-isa. Hindi lang niya naisip, ganoon din ang naisip ni Merongshi. Malinaw niyang nakita si Jingzi na paparating at gusto niyang manatili at kumain ng magkasama, kaya sinadya niyang pumasok sa ganitong oras at sadyang naghanda ng pagkain para sa 4 na tao. Ang dahilan naman, dapat nakatingin sa kanya. Kung gusto mong panuurin mo. Gaano katagal ka maaaring manatili sa Wenxiangju? Pupunta tayo sa opisina ng pahayagan pagkatapos ng hapunan mamaya at tingnan kung matitiis mo ito. Iniisip ni Merongshi ang tungkol sa pakikipagkompetensya kay Zhang Xiaoyu. Dahil dito, nanatili silang 4 sa kwarto ni Merongshi para kumain. Napaka-weird ng atmosphere kaya gustong tumakas ni Jingzi. Matapos sa wakas ay matapos ang pagkain, mabilis na kinuha ni Jingzi si Merongshi palabas ng Wenxiangju at walang sinabi tungkol sa pagpunta doon. Wala kang matutunan kung huli ka na. Ngunit nagulat si Jingzi, si Zhang Xiaoyu, tulad ni Zhou Xining sa umaga,
ay hindi siya pinigilan sa anumang paraan, at hindi man lang nagpaliwanag ng kahit isang salita. Noon lang napagtanto ni Jingzi na may mali. Walang duda na mula sa sandaling dinala ni Zhang Xiaoyu ang tray sa silid upang ihatid ang pagkain hanggang sa pagtatapos ng pagkain, siya ang nagdirekta at kumilos ng mag-isa. Ang layunin niya ay panuurin si Jingzi, at malinaw na nahayag ang kanyang intensyon sa pagbabantay. Ngunit pagkalabas ng Wen Xiangzhou, tila wala nang pakialam si Zhang Xiaoyu. Ibang-iba ito sa dati niyang ugali. Nang maisip niya ang tungkol kay Zhou Xining na, nagpapapanatag, tungkol sa kanya, si Jingzi ay puno ng pagdududa, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi niya alam. Bakit? Kung hindi sila sumunod sa kanya, pagkatapos pumunta sa opisina ng pahayagan, tiyak na wala silang kontrol sa kanya, hindi ba? May nagtip sa kanila sa opisina ng pahayagan. Umiling si Jingzi, iniisip na imposible ito. Kahit na si Zhou Xining ay lumalabas sa opisina ng pahayagan noong wala siya, ang mga miyembrong iyon ay mapagkakatiwalaan pa rin sa kanilang katapatan sa kanya. Nang may pagdududa, naglakad sina Jingzi, Merongshi at Chu Xia sa maingay na kalye ng Jingzhou City. Ang babaeng iyon Zhang, talagang pinagmamasdan kitang mabuti. Biglang sabi ni Merongshi. Hindi naman, nagkataon lang na sabay tayong nag-dinner, and besides, ikaw ang nag-ingat sa kanya. Mahinang sabi ni Jingzi. Coincidence. Haha, naniniwala ka ba? Hindi naman ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Sumang-ayon si Chu Xia, hindi nakakalimutang kulitin siya, kailangan pa niyang panuurin siyang kumain. Napakawalang tiwala niya. Huwag kang magsalita ng kalokohan, nagkataon lang. Agad namang sumagot si Jingzi, kung totoo ang sinabi mo, bakit wala siyang sinabi noong magkasama tayong lumabas? At tuwang-tuwa siyang pinaalis tayo. Wala naman siyang iniisip. Ibinuka ni Chu Xia ang kanyang bibig, ngunit hindi nagsalita, dahil totoo nga ang sinabi ni Jingzi. Kung talagang nag-aalala si Zhang Xiaoyu, hanggang kailan siya makakatingin sa kanya habang kumakain? Kailangan mong pumunta sa opisina ng pahayagan at tumingin sa kanya upang talagang tumingin sa kanya. Ngunit hindi siya nagsalita, na para bang hindi siya nag-aalala, nakakaiba. Kaya, naglakad-lakad silang tatlo at tumingin, at dahan-daang pumasok sa opisina ng pahayagan. Nang makarating sila sa opisina ng pahayagan at umakyat sa ikalawang palapag, sa wakas ay naunawaan ni Jingzi kung bakit napakagaan ng loob ni Zhou Xining at Zhang Xiaoyu na hinayaan siyang dalhin si Merongshi sa opisina ng pahayagan. Sir, nandito na po kayo. Si Xiangrong, na nakasuot ng light pink chiffon dress at manipis na layer ng powder, ay parang isang engkanto na bumababa sa lupa. Nakaupo siya sa wing sa ikalawang palapag. Nang makita niya si Jingzi at ang iba pa na nagtutulak ng pinto, tumayo siya at ngumiti ng matamis. Chapter 812 Maganda kayong lahat, first update, please vote for me. Sa sandaling makita niya si Yu Xiangrong, lubos na naunawaan ni Jingzi ang diskarte ni Zhou Xining na pagpigil sa reyna. Sa bahay, si Zhou Xining ang namamahala. Si Wen Xiang ay nasa gitna, tiningnan ito ni Zhang Xiaoyu. At sa opisina ng pahayagan, ang taong ipinadala ay ang kaakit-akit at walang muwang na si Yu Xiangrong. Talagang, walang iwanan. No wonder gusto niyang maging isang malaking babae. With this kind of scheming, wala talagang problema. Ngunit nagsisisi na si Jingzi kung pumayag siya kay Zhou Xining nang masyadong maaga. Xiangrong, bakit ka nandito? Gayunpaman, Yu Xiangrong ito ay mas mahusay dito kaysa kay Zhou Xining o Zhang Xiaoyu. Kung tutusin, napakawalang muwang ni Yu Xiangrong. Paano siya magiging maalalahanin gaya ng dalawa pang babae? Hindi naman siguro siya nagseselos diba? Sa makatuwid, si Zhou Xining ay maraming nakalkula, ngunit sa huli, siya ay isang hakbang na lamang, at si Yu Xiangrong ay narito ng walang kabuluhan. Sir, mayroon pa lamang huling isyu ng pahayagan noong isang taon, kaya't si Xiangrong ay nagpunta dito espesyal na upang suriin ang nilalaman ng pinakabagong isyu ng Story of Red Mansion sa huling pagkakataon. Kung walang mga problema, maaari itong ibigay sa Departamento ng Paglilimbag para sa pag-type at pag-print. Tumayo si Yu Xiangrong at bahagyang ngumiti. Salamat sa iyong pagsusumikap. So tungkol sa dyaryo. Tila siya ay maling sisihin, o si Yu Xiangrong ay talagang inayos ni Zhou Xining para sa layunin ng pagpigil, ngunit si Yu Xiangrong ay hindi alam ito sa kanyang sarili, pagkatapos ng lahat, siya ay napakatanga. Guro, ito ang dapat gawin ni Xiangrong, hindi ito mahirap. Kung ikukumpara sa dati, si Yu Xiangrong ay mas bukas palad at kumpiyansa nang magsalita siya. Wala na siyang stage fright o nauuto. Dahil dito, medyo gamaan ang pakiramdam ko kay Jingzi. Gayunpaman, habang nagsasalita, ang mga mata ni Yu Xiangrong ay patuloy na bumabagsak kay Merongshi, hindi tulad ng isang provocation, ngunit mas parang isang pagbati. Nang si Yu Xiangrong ay pinagmamasdan si Merongshi ay pinagmamasdan din si Yu Xiangrong. Dahil nagmamadali siya nang pumasok siya sa Wen Xiang residence kahapon, at ang atensyon niya ay nasa Zhou Xining, nasulyapan pa niya si Zhang Xiaoyu na nakatayo sa harapan, pati si Yu Xiangrong na nakatayo sa likuran. Wala siyang impresyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Yu Xiangrong. Sinabi sa kanya ng kanyang unang instinct na babae ito ni Jingzi.
Pagmamasid sa ibang pagkakataon, nakasuot siya ng light pink na chiffon dress na may puting gasa na nakatikip dito, na nagpapakita ng kanyang magandang leeg at kitang-kita ang mga collarbone. 3,000 asol na sutla na buhok ang nakatali sa mga hairband, na may butterfly hairpin sa kanyang buhok. Isang hibla ng berdeng silk na buhok ang nakalawit sa kanyang dibdib. Ang kanyang pares ng peach blossom na mga mata ay parang ambon, nakaakit-akit at kaakit-akit. Dahil sobrang lamig ng panahon ngayon at umuulan ng nyebe, kung masyadong matangkad ang kulay ng damit ay magmumukhang kulang sa kinang ang buong tao dahil sobrang plain, pero iba talaga ang damit na ito kapag sinuot niya. Ang chiffon na palda ay napakahaba, may mga pleats na parang nyebe, at ang laylayan ay mahigit 3 talampakan ng haba. Nang tumayo siya, hinawakan niya ang laylayan ng palda sa isang kamay, at may hawak na brush sa kabilang kamay. Siya ay kaaya-aya at malambot, na may isang bukos hangin, ngunit may isang pakiramdam ng walang muwang sa kanyang mga salita at mga aksyon. Kahit na pareho silang babae at maaaring magkaroon pa ng competitive na relasyon, cute pa rin ang tingin ni Merongshi. Mataas talaga ang standards mo. Matapos sumulyap kay Jingzi, tahimik na nag-isip si Merongshi. Nang makita ang dalawang babae na nakatingin sa isa't isa, nakapagkusa na lamang si Jingzi na magpakilala, si Yang Rong, ito si Reyna Yaoyao. Dahil nakipagtulungan si Angguo kay Yaoyao, hiniling sa akin ng iyong kamahalan na isama ka sa mga araw na ito. Pumunta ang Reyna sa opisina ng pahayagan upang bisitahin at mag-aral. Pagkatapos ay sinabi niya kay Merongshi, Reyna, ito ang anak ng ating tagapagtanggol ng Angguo, si Yu Xiangrong. Nang magpakilala si Jingzi, hindi lamang nakinig ng mabuti si Merongshi. Tumingin din sa kanya si Yu Xiangrong na may malambing na mga mata, kasing lambot ng tubig, at walang pag-aalinlangan na sinabi ni Jingzi, syempre, si Xiangrong ang babaeng gusto ko. Bagamat nahulaan na ni Merongzi, hindi inaasahan ni Chu Xia na direktang sasabihin ito ni Jingzi, lalo na si Merongshi, na nakaramdam ng mahinang inggit at hinaing sa kanyang puso, napakawalang ingat mo ba sa aking nararamdaman. Saglit ding natigilan si Yu Xiangrong, at pagkatapos ay napuno muli ng ambon ang kanyang magandang peach blossom na mga mata. Tumingin siya kay Jingzi nang may pagka-infatuated, na parabang sinabi niya ang isa pang salita, ang ambon ay magiging tubig sa bukal, at si Yu Xiangrong ay katanji tangi. Naging walang prinsipyo ang kanyang mukha. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang kanyang maliit na ulo at tumingin kay Jingzi, huminga ng malalim, hindi na nakatakas o nahihiya, at sinabi ng may parehong determinasyon, siyang master din ang lalaking gusto ni Siyang Rong. Tinitingnan nito mula sa malayo. Habang ang dalawa ay magiliw na umamin, sina Merongshi at Chu Xia ay nagdusa ng 10,000 puntos ng kritikal na pinsala. Kahit na ang isang aso ay hindi maaaring maging napakalupit, tama. Higit pa rito, hindi sila. Sa sandaling ito, sina Jingzi at Yu Xiangrong, ito ang unang pagkakataon na isiniwalat nila ang kanilang relasyon sa publiko at sa harap ng mga tagalabas. Silang dalawa ay magiliw at mapagmahal na talagang nakakainggit sa iba. Yu Xiangrong. Magandang pangalan, talagang naaayon sa kanyang pangalan. Mahinang sabi ni Merongshi. Halatang hindi gaanong nagseselos siya kaysa noong una niyang nakilala si Zhang Xiaoyo. O baka dahil ito sa isang kaakit-akit at walang muwang na sanggol tulad ni Yu Xiangrong. Hindi lang naawa sa kanya ang mga lalaki, wala ring ayaw sa kanya ang mga babae. Salamat Queen Yaoyao, sister sa papuri. Itinagilad ni Yu Xiangrong ang kanyang ulo at nag-isip sandali, pagkatapos ay idinagdag ang suffix na, kapatid na babae, kay Reyna Yaoyao. Tila walang sino man ang tumawag kay Merongshi na, Sister Queen Yaoyao, sa ganitong paraan. Agad na nanliit ang kanyang mga mata at nakalimutan niyang ito pala ang kanyang love rival. Ngumiti siya at sinabi, Siyang Rong, huwag mo lang akong tawaging Sister Queen Yaoyao, mas matanda ako sa iyo. Kung gusto mo, tawagin mo lang akong Sister Queen. Okay, Sister Queen. Tuwang-tuwa si Merongshi matapos itong marinig. Naglakad siya pasulong at hinawakan ang kamay ni Yu Xiangrong, ang kanyang mga mata ay naningkit sa mga buwangga suklay sa tuwa. Nagkatinginan sina Jingzi at Chu Xia, parehong nalilito, anong klaseng operasyon ito? Sa oras na ito, nakita ni Merongshi ang papel na bigas sa mesa sa harap ni Yu Xiangrong at nagtanong, Xiangrong, narinig ko lang na sinabi mo na ni-review mo ang kwento ng Red Chamber. Yun lang ba? Oo. Matamis na sabi ni Yu Xiangrong say yes. Pwede ko bang tingnan? Siyempre, Sister Queen. Dinampot ni Yu Xiangrong ang rice paper sa mesa at iniabot. Kinuha ito ni Merongshi at tiningnan ng mabuti. Ang unang nakapansin sa kanya ay isang papel na may napakasela na kaligrapya. Nagtanong si Merongshi, Siyang Rong, lahat ito ay isinulat mo. Nang makitang tumanggaw si Siyang Rong, napabuntong hininga si Merongshi nang may damdamin, ang sulat kamay na ito ay katulad ng kay Siyang Rong. Katulad ng iba, napakaganda niya. Matapos marinig ang kanyang papuri sa kanya ng ganito, namula ang magandang mukha ni Yu Xiangrong, at walang muwang niyang sinabi, napakaganda ng kapatid ng Reyna, bakit napakaganda ni Xiangrong? Nang makitang napaka-cute at cute ni Yu Xiangrong, hindi kinaya ni Merongshi. Hindi niya napigil ang iunat ang kanyang kamay upang hawakan ang ulo nito, at nakangiting sinabi, kung hindi maganda ang hitsura ni Xiangrong, saan kaya magkakaroon ng magandang babae sa mundo?
At saka, kung hindi maganda ang hitsura ni Xiangrong, hindi ba't nagtatanong iyon sa kanyang paningin? Tumingin siya kay Jingzi, ano sa tingin mo? Haha, maganda kayong lahat. Ngumiti si Jingzi, medyo nalilito pa rin. Kabanata 813, mga kontribusyon ng Young Master, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Sa nakikitang maayos na eksena sa pagitan ng dalawang babae na nagkakasundo at nagpupuri sa isa't isa paminsan-minsan, naramdaman ni Jingzi na medyo kalabisan para sa kanya na manatili dito. Ang pakiramdam ng dalawang babaeng ito na magkasama ay mas maganda kaysa sa kanyang naisip. Sino ang nagsabi na ang magkaribal sa pag-ibig ay dapat na labis na magselos kapag nagkita sila? Si Chu Xia ay nagkaroon din ng parehong pakiramdam sa kanya. Sa isang tiyak na sandali, nagkaroon pa si Chu Xia ng nakamamatay na triple na tanong na, sino ako, nasaan ako, at ano ang ginagawa ko? Hindi ba ako pumayag na ngayon ang araw ng magkumpisal? Bakit mo naging kaibigan ang iyong karibal sa pag-ibig? Nakatayo sa kinaroroonan niya, si Chu Xia ay nalilito pa rin. Ito ay. Matapos purihin ni Merong Shi si Yu Xiangrong, maingat niyang binasa ang isinulat nito. Pagkatapos niyang magbasa ng ilang sandali, ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi na maitago, at nagulat siyang sinabi, ito ba talaga ang kwento tungkol sa Red Mansion sa entertainment section ng pahayagan? Bagamat nabasa lamang ni Merong Shi ang pinakabagong isyu ng pahayagan, naakit din siya sa kwento tungkol sa Red Mansion, lalo na sa seksyong, The You Buried Flowers, sa isyu ng pahayagang iyon. Nalungkot siya matapos itong makita. Binasa lang niya ang gitnang bahagi, ngunit gusto ni Merong Shi na mahanap ang lahat ng iba pang pahayagan. Ito ay isang mahabang paglalakbay pabalik sa Yaoyao Congress, at magagamit niya ang kwentong ito upang magpalipas ng oras. Gayunpaman, hiniling niya kay Chu Xia na magtanong. Ang mga naunang pahayagan ay masyadong matagal na naipublish, at ang mga pahayagan ay mainit na mga kalakal sa Jingzhou, kaya mahirap kolektahin ang mga ito. Nang makita ang manuskrito sa kamay ni Yu Xiangrong, bigla siyang nagkaroon ng magandang ideya. Tumango si Yu Xiangrong, oo, kwento ito ng Red Mansion. Ito ang pinakabagong issue at huling issue ng pahayagan na may publish bago ang taon. Xiangrong, napakagaling mo. Nakakuha siya ng positibong sagot. Pinuri ni Merong Shi, si Xiangrong ay hindi lamang maganda at maganda ang pagsusulat, ngunit nakakasulat din siya ng napakagandang kwento tungkol sa Red Mansions. Talagang kamangha-mangha. Muling puri ni Merong Shi, na may sinseridad sa kanyang mga mata. Ngayon, lalo pang nahiya si Yu Xiangrong sa papuri. Ikanaway niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Sister Queen, pakiusap itigil mo na ang pagpuri sa akin. Sa katunayan, ito ay lahat ng gawain ng Young Master. Siya, si Merong Shi ay sumulyap sa gilid ni Jingzi. Ang kwento ng Red Mansions ay isinulat ni Xiangrong, ano ang kinalaman nito sa kanya? Alam ko na kahit na itinatag niya ang pahayagan at naimbento ang pahayagan, ito ay ganap na naiiba mula dito. Umiling si Yu Xiangrong at nakangiting sinabi, dahil ang kwento ng Red Mansion ay orihinal na pinag-isipan ng Young Master. Naisip niya. Oo, ang kwento ng Red Mansion ay pinag-isipan ng Young Master mula umpisa hanggang wakas at pagkatapos ay ikinwento kay Xiangrong. Napakahalaga ng ganitong klase ng kwento sa Young Master. Siguro ay napakasimple, at tinatamad siyang isulat, kaya't hiniling niya kay Xiangrong na isulat ito at ilagay sa pahayagan. Parehong ibinuko ni na Merong Shi at Chu Xia ang kanilang mga bibig at nanlaki ang kanilang mga mata, tinitigan ito ng hindi makapaniwala. Jingzi. Wala naman daw all-round talents. Nakita nila ang diskarte at martial arts ni Jingzi. Ang mga ito ay sapat na upang mabigla sila. Hindi nila akalain na mag-iisip pa rin si Jingzi ng mga kwento. Itong kwento ba talaga ang gusto mo? Tanong ni Merong Shi. Haha, casual lang ang naisip ko. It's really not worth mentioning, not worth mentioning. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at sinabing, mapagpakumbaba. Sa oras na ito, muling sinabi ni Yu Xiangrong, kapatid na Reyna, hindi mo ba pinuri ang aking magandang sulat kamay? Tumango si Merong Shi, bagaman hindi ako isang mahusay na calligrapher, nakatira ako sa palasyo mula noong bata ako, at nagawa ko na ang lahat ng uri ng calligraphy sa Yaoyao. Marami na akong nakitang orihinal na mga gawa ng mga master ng calligraphy. Siguro ang mga kasanayan ni Xiangrong sa pagsusulat ay hindi kasing galing nila, ngunit ang font ni Xiangrong ay mas maganda at napakadali ng pagsusulat at magnanimous, at ang font at hand it is very easy novel. Ang mga font na nakita ko dati. Tumawa si Xiangrong pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay tumingin kay Jingzi, kaya, ito ang lahat ng kredito ni Young Master. Dahil ang font na ito ay nilikha ni Young Master, at ang kaligrapya ni Xiangrong ay itinuro din ni Young Master. Sayang naman si Mrs. Xiangrong he's too stupid at kaunti lang ang natutunan, pero nakakaloka ang calligraphy ng Young Master. Nang purihin niya ang kanyang lalaki, si Yu Xiangrong ay mas kumpiyansa kaysa dati, na may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Muling nabigla sina Merong Shi at Chu Xia. Dahil nakipag-ugnayan sila kay Jingzi kamakailan, alam nilang makapangyarihan si Jingzi, ngunit hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Nang sabihin ito ni Yu Xiangrong, bigla silang hindi matanggap. Totoo ba ang sinabi ni Xiangrong? Malakas na sinabi ni Jingzi,
Haha, lahat sila ay walang halaga, hindi karapat-dapat banggitin, hindi karapat-dapat banggitin. Nagpatuloy si Jingzi sa pagiging mahinhin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naramdaman ni na Merongshi at Chu Xia na nagkukunwari si Jingzi tulad ng ginawa nila noong unang pagkakataon, dahil tila nasa kanya ang kapital. Nakilala ng kapatid na Reyna si Mr. Bai nang pumunta siya sa korte, di ba? Maging siya ay nagsabi na hindi ako kasing galing niya, nang makita niya ang salitang Young Master. Hindi ba't ang ating Young Master ay mahusay? Nakikita ang ibang mga babae na nagpapakita ng paghanga sa kanilang mga lalaki sa isang tingin sa kanyang mga mata, si Yu Xiangrong ay mas masaya pa kaysa noong siya ay pinuri. Pinag-isipan niya ito at sinabi, bukod dito, ang ating Young Master ay ang pinakamakapangyarihan sa tula. Sa buong mundo, walang sino man ang makahihigit sa ating Young Master sa tula. Totoo ba? Maraming makapangyarihang tao sa mundo, kaya huwag magsalita ng walang kaparirikan. Shoo! Kinagat ni Xia ang kanyang mga labi. Basta ibang babae bukod kay Merongshi, hindi niya matiis. Siyempre totoo. Ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay ang pinaka-talented sa mga tula sa Southern Qi. Hindi mabilang na mga tao ang nakarinig tungkol sa kanya. Ngunit pagdating niya sa Angwo, natalo din siya ng ating Young Master. Nang sabihin niya ito, medyo nalito si Yu Xiangrong. Nahihiya, ngunit medyo nagpapakita pa rin, nagsulat din si Young Master ng tula para kay Xiangrong. Ang mga ulap ay nag-iisip ng mga damit, ang mga bulaklak ay gusto ang mukha, ang simoy ng tagsibol ay hamihip sa threshold, at ang hamog ay sagana. Iniisip ng mga ulap ang mga damit, iniisip ng mga bulaklak ang mukha, ang simoy ng tagsibol ay hamihip sa threshold, ang hamog ay sagana. Anong tula? Tunay na isang magandang tula. Napabuntong hininga si Merongshi. Nang makita ito, masayang sinabi ni Yu Xiangrong, hindi ba ito kamangha-mangha? Ang magagandang tula at liriko na isinulat ng Young Master ay hindi lamang ito, kundi pati na rin. Makalipas ang isang quarter ng isang oras, sina Merongshi at Chu Xia ay nakalubog pa rin sa gulat na hatid ng mga tulang iyon. Walang katapusang aftertaste. Ang kalungkutan ng diborsyo ang patuloy na pinuputol at ginagawang magulo. Huwag hayaang manatili sa aking puso ang damdamin. Napakagandang tula. Ang mahal mo ay pinaghihiwalay ng mga bundok at dagat, at ang mga bundok at dagat ay maaaring maging patag. Ang tulang ito ay talagang masyadong matapang at walang pidyo. Itanong kung gaano kalaki ang kalungkutan, tulad ng isang ilog ng bukal na tubig na umaagos patungo sa silangan. Paano siya makakasulat ng mga salita na may gayong masining na paglilihi sa murang edad? Reyna, sa tingin ko ang pinakamaganda rito ay ang kantang, I Hope People. Maraming mahuhusay na tula sa Mid-Autumn na umiikot sa Yayao Kingdom, ngunit tila walang kasing ganda dito sa mga tuntunin ng artistikong konsepto, ritmo o pananalita. Maaari kang sumulat ng mga tula sa Mid-Autumn Festival. Si Chu Xia ay lumaki kasama si Merongshi sa palasyo. Marami rin siyang nabasang libro. Maaaring hindi siya makasulat ng anumang magagandang tula, ngunit hindi masama ang pagsusuri niya sa mga tula. Pagkatapos niyang magsalita, paulit-ulit na tumango si Merongshi. Nang muli siyang tumingin kay Jingzi, nag-iba ang hitsura ng kanyang mga mata. Napakagaling ng lalaking gusto ko. Chapter 814 dahil hindi siya marunong magbasa, first update, humihingi ng monthly votes. Nagkunwari siyang malaki. Si Jingzi ay lubhang kapaki-pakinabang. Lalo na nang makita niya ang mapagmahal na mga mata ni na Merongshi at Chu Xia, naramdaman ni Jingzi na mas mayabang kaysa dati. Nagmamalaki ako kapag sinusulat ko ito. Mas masaya pa si Yu Xiangrong kaysa sa kanya, at nakangiting sinabi, Sister Queen, hindi ba magaling ang Young Master ko? Tumango si Merongshi. Kahit na ayaw niyang purihin si Jingzi ng personal, kailangan niyang sabihin ng may layunin, talagang mahusay siya. Yu gusto kong ngumiti ng sobrang liwanag. Ngunit idinagdag ni Merongshi, ngunit ang pag-iisip tungkol sa mga kwento at pagsulat ng mga ito ay dalawang magkaibang bagay. Ang ilang mga tao ay maaaring makabuo ng magagandang ideya, ngunit maaaring hindi nila kinakailangang magkaroon ng mga kasanayan sa pagsulat upang isulat ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang kwento ng Red Mansions na isinulat ni Xiangrong ay may magandang pagkakaugnay-ugnay at estilo ng pagsulat. Hindi ito ang kanyang kredito, kaya talagang kamangha-mangha si Xiangrong. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Yu Xiangrong, dahil pinuri siya ni Jingzi ng ganito noon. Xiangrong, noong nasa palasyo ako noong nakaraang araw, nakita ko ang mga pahayagan noong araw na iyon, at naakit ako sa plano ni Dayo na nagil-ilibing ng mga bulaklak. Gusto ko ring makahanap ng pagkakataong mahanap ang lahat ng pahayagan at basahin ang mga ito pagbalik ko sa Yayao Kingdom. Kaya lang, napakahirap hanapin ng pahayagang ito. Meron bang ganitong uri ng manuscript si Xiangrong? Iyan ang naisip ni Merongshi ngayon lang. Dahil ang kwento ng Red Chamber ay isinulat ni Xiangrong, dapat sa kanya ito nanggaling. Makukuha mo ang buong kwento, na makakatipid sa iyo ng problema sa paghahanap ng mga pahayagan. Dahil gustong basahin ito ng Queen Sister, maghahanda si Xiangrong ng kopya. Nasa tatay ko ang bawat isyu ng dyaryo. Pagbalik ko, dadalhin ko na lang ang dyaryo niya sa Queen Sister. Okay lang ba ito? Walang magiging problema. Halika na. Nakonsensya si Merongshi.
Naisip niya na ang lalaking sumaway kay Bai Qingyuan sa korte ay malamang na ang kanyang ama, si Lord Protector. Maasahan ba ang paghingi ng dyaryo sa kanya? Pagkatapos ng lahat, lahat ay nagmamahal sa mga pahayagan. Sa panahong ito kung kailan kakaunti ang mga entertainment program, mainam na kumuha ng mga pahayagan para sa libangan kapag wala kang magawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos marinig ito ni Yu Xiangrong, ngumiti siya at ikinaway ang kanyang mga kamay at sinabing, syempre walang problema. Hindi pa rin ito binabasa ng tatay ko. Natigilan si Merong Shi, iniisip si Yu Guogong na nakikipagtalo kay Bai Qingyuan sa korte dahil sa isang pahayagan. Yung pasaway na eksena, no matter what, wala siyang maisip na dahilan para hindi manood. Pagkatapos ay sinabi niya, nakita ko sa korte na si Duke Yu ay hindi magdadalawang isip na makipag-away kay Taifo Bai para lang makakuha ng dyaryo. Paanong hindi niya ito babasahin? Hehe. Bahagyang ngumiti si Yu Xiangrong dahil hindi siya marunong bumasa at sumulat. Karamihan sa mga dyaryo na iniuwi niya ay ibinigay sa akin, kaya hindi ko na kailangan pang bumili. Kung bakit siya nakipag-away kay Mr. Bai kahit walang pahayagan, mag-aaway pa rin siya. Ang saya lang ay makipag-away kay Taifo Bai. Matapos marinig ito, hindi nagkaimik si Merong Shi. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya muli, kung gayon, ate, salamat Xiangrong. Sister Queen, pwede ka naman. Matamis na ngumiti si Yu Xiangrong, at ang eksena nilang dalawa na nagtatawanan at nag-uusap ay napakaharmonya kaya ayaw ng mga tao na maistorbo siya. Gayunpaman, okay lang na huwag mo akong abalahin. Kagabi, nakipag-usap si Merong Shi kay Chu Xia Bingzoye, at nagpa siya din si Merong Shi na buksan si Jingzi ngayon at sabihin sa kanya ang lahat ng napag-usapan nila ni Chu Xia kahapon. Kaya nang lumabas ako noong unang bahagi ng tag-araw, gumawa ako ng plano. Pagdating ko sa opisina ng dyaryo, gumawa ako ng pagkakataon para mapag-isa silang dalawa. Kinabahan ako nang makita ko si Yu Xiangrong, ngunit nakahinga ako ng maluwag nang marinig kong nandito siya para isulat ang kwento ng Red Mansion. Pakiramdam ko ay mas maliit ang puot sa Yu Xiangrong kaysa kina Zhou Xining at Zhang Xiaoyo, kaya hindi na kailangang mag-alala. Ngunit ngayon sila ay walang katapusang nag-uusap, kaya paano lumikha ng isang puwang para kay Merong Shi at Jingzi? Kaya't sinabi ni Chu Xia, Reyna, hindi ba tayo pumunta dito ngayon para bumisita at mag-aral? Nabalitaan ko na ang opisina ng pahayagan ay hindi magbubukas ng ilang araw, kaya bilasan natin. Nang marinig ito ni Jingzi, natuwa rin siya. Sinadya niyang hindi pinansin si Merong Shi. Ang layunin ay upang madama niya ang isang pakiramdam ng pagkaapurahan upang siya ay makapagkusa. Hanggang ngayon, may 4 na tao, sina Zhou Xining, Su Mochen, Zhang Xiaoyo at Yu Xiangrong, na umaapi sa akin. Naniniwala ako na si Merong Shi ay nakakaramdam ng matinding pressure. Dapat marami siyang gustong sabihin sa kanya sa oras na ito, di ba? Kaya nang pumunta siya sa ibang mga silid mamaya, nagplano siyang humanap ng pagkakataong iwan si Chu Xia at i-enjoy ang mundo sa pagitan nilang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Merong Shi at Yu Xiangrong ay tila napupuot na magkita sa isa't isa ng huli na, at sila ay walang katapusang nag-uusap, na nakagambala sa kanyang plano. At ang mga salita ni Chu Xia ay walang alinlangan na kapansin-pansin para sa kanya. Kaya sinabi rin niya, oo, Reyna. 3 o 2 araw na lang ang natitira bago ang huling isyu ng pahayagan bago ang taon. Sa sandaling may lathala ang huling isyu ng pahayagan, magsasara na ang pahayagan, kaya pumunta si Xiangrong sa pahayagan upang mag-overtime. Kailangan nating tapusin ang pagsusulat ng kwento ng Red Mansion bago natin makumplito ang entertainment section ng huling isyu ng pahayagan. Bakit hindi natin ito binisita upang magsulat dito, kaya't hindi natin ito binisita? Ginalaw din ni Jingzi si Yu Xiangrong. Lumabas ka, naniniwala akong mahihiya si Merong Shi na manatili at istorbohin pa siya. Young Master, natapos ko na ang pagsulat ng Xiangrong. At itinama ko lang ulit. Walang problema. Dadalhin ko na lang sa printing department para i-print mamaya. Aalis na si Sister Queen dito. Sinabi ni Yu Xiangrong na nag-claim ng kredito. Halos tulala si Jingzi. Sa oras na ito, kumandat si Chu Xia kay Merong Shi, na gustong sabihin sa kanya na samantalahin ang pagkakataong lumabas ng mabilis. Inilibot ni Merong Shi ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagsabi, dahil sinabi ninyong lahat na malapit nang magsara ang opisina ng pahayagan, kailangan na nating magmadali. Nagkatinginan sina Jingzi at Chu Xia, ang kanilang mga ekspresyon ay kalmado, ngunit ang kanilang mga puso ay kalugod-lugod, ngunit hindi. Ngayon hindi lang si Jingzi ang tanga, ngunit si Chu Xia ay tanga din. Sister, ito ba ay isang bagay ng pagbisita at pag-aaral? Nang makitang nakatayo silang dalawa, hindi nakalimutan ni Merong Shi na himukin, huwag kang matigilan. Dahil wala na masyadong oras, dapat mong tandaan na makipagsabayan sa oras. Bakit ka pa rin umaarte na parang walang mali, kaya hindi ka marunong mag-alala? Kinagat ni Chu Xia ang kanyang mga labi, sumulyap kay Merong Shi, at nakita si Merong Shi na kumukurap-kurap sa kanya, na parang sinasabi na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at pagkatapos ay hindi na nagsalita pa. Okay, bababa ako sa early summer.
Pagkatapos sabihin iyon, pinuntahan niya si Jingzi, President Jing, gusto kong problemahin ka na ibaba mo ako para bumisita at mag-aral. Okay. Tiningnan ito ni Jingzi. Tumingin muli si Merongshi kay Yu Xiangrong, at medyo hindi ka panipaniwala. Walang problema kina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu, kaya bakit napunta sila kay Yu Xiangrong, na hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop? Umiling siya, ngunit dinala pa rin si Chu Xia pababa. Ang lahat ng espasyo sa itaas ay nakalaan para kay Merongshi at Yu Xiangrong. Chapter 815 Bakit hindi mo siya tawaging asawa? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Sister Queen, may gusto ka pa bang sabihin kay Xiangrong? Kahit na si Yu Xiangrong ay isang cute at walang muwang na sanggol, hindi siya tanga. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa opisina ng pahayagan ngayon ay dahil may misyon siya. Maagang umaga, pumunta si Zhang Xiaoyu sa mansyon ng tagapagtanggol at sinabi sa kanya ang maraming bagay, at may ilang bagay na nagpamulat sa kanya, ngunit malinaw sa kanya ang pangkalahatang ideya, mag-ingat kay Merongshi. Kaya eto na siya. Sa orihinal, sa ilalim ng paglalarawan ni Zhang Xiaoyu, ang imahe ni Merongshi ay naging napakahirap sa puso ni Yu Xiangrong, ngunit sino ang mag-aasam na sa maikling panahon ng pakikipag-ugnayan na ito, talagang naramdaman ni Yu Xiangrong na siya ay isang napakabuting tao. Sa oras na ito si Yu Xiangrong ay lubos na nagkakasalungatan. Iniisip din niya kung ito ba ay isang maling impresyon na sadyang ipinakita ni Merongshi sa harap ni Jingzi. Ngayong silang dalawa na lang ang natitira, iba na kaya ang mukha niya? Talaga bang maging miserable siya gaya ng sinabi ni Zhang Xiaoyu? O pareho lang ito sa nakikita niya ngayon? Xiangrong, alam mo rin na ang ating Yayao Kingdom ay nakipagkasundo sa iyong angguo. Pagbalik ko sa Yayao Kingdom, magbubukas ako ng dyaryo tulad ng sa iyo. Kahapon ay gumugol ako ng mahabang oras sa pagbabasa sa pahayagan. Sa katunayan, ang modelo ng pahayagan hindi ito komplikado, sa tingin ko ay naiintindihan ko ito. Ngunit ang pangunahing bagay ng pahayagan ay ang nilalaman talaga. Mahinang sabi ni Merongshi, at bahagyang tumango si Yu Xiangrong. Lalo na ang entertainment section ng dyaryo. Iyan ang susi para maakit ang lahat na magbasa ng dyaryo. Kahit ako ay hindi ko napigil ang basahin ang The Story of the Red Chamber, lalo na ang mga karaniwang tao. Muling tumango si Yu Xiangrong, ngunit iniisip niya sa kanyang puso, mukhang hindi rin masamang tao ang gayong Meronghi. Xiangrong, kaya gusto kong bawiin ang iyong pahayagan at i-print ang kwento ng Red Mansion sa ating pahayagan. Sumasang-ayon ka ba? Siyempre, ang ating Yayao Kingdom ay maaaring magbayad sa iyo ng malaking halaga bilang isang pagbili. Nabasa ko na ang kwentong ito, at isusulat pa rin ng may akda ng kwentong ito ang pangalan ni Xiangrong. Sincere na sabi ni Merongshi. Nakaisip siya ng ideyang ito nang makita niya ang The Story of Red Mansions kahapon. Ang pagkakita kay Yu Xiangrong na isinulat ito ngayon ay nagpalakas sa kanyang ideya at sinabi niya ito. Natigilan si Yu Xiangrong matapos itong marinig. Hindi niya inaasahan na tinatalakay ni Merongshi ang ganitong uri ng isyu sa kanya, at higit sa lahat wala itong kwenta kahit na sabihin niya ito. Napakataas talaga ng tingin ni Merongshi sa kanya. Kaya namula siya at sinabing, Sister Queen, napakaganda ng sinabi mo. Dahil ito ay isang nakasulat na kwento, natural na mas maraming tao ang nakakarinig nito, mas mabuti. Xiangrong, sumasang-ayon ka. Mukhang masaya si Merongshi, ngunit umiling si Yu Xiangrong, Sister Queen, kahit pumayag si Xiangrong, hindi ito gagana. Dahil ang kwentong ito ay pagmamay-ari ng Young Master, at si Xiangrong ay isang ghostwriter lang, paano siya makakapagdesisyon? Kaya kailangan mo pa ring hanapin ang bagay na ito. Mapag-uusapan lang ito ng Young Master. Hanggat pumayag siya, walang magiging problema. Hindi sumang-ayon si Merongshi at umiling, Xiangrong, sa tingin ko ay makakapagdesisyon ka sa bagay na ito. Hindi ibig sabihin na sinabi ni Xiangrong. Nagpatuloy siya, Xiangrong, hindi ba siya ang iyong lalaki? Well, nang marinig ang tanong na ito, biglang namula ang mukha ni Yu Xiangrong, ngunit pumayag pa rin siya. Siya ang babaeng gusto niya, at siya rin ang lalaking gusto niya. Iyon ang kanyang tao. Ito ay tila walang problema, naisip ni Yu Xiangrong, at ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Dahil siya ang iyong tao, at ang kwentong ito ng Red Mansion ay ikaw mismo ang sumulat, kung gayon dapat ikaw ang may huling say sa bagay na ito. Malinaw na nagsalita si Merongshi, ngunit medyo nalilito si Yu Xiangrong matapos itong marinig. Dahilan, hindi makapagsalita. Sa oras na ito, tila may naisip si Merongshi at nagtanong, Xiangrong, kilala mo ba si Miss Zhang mula sa Wenxiangju? Tumango si Yu Xiangrong at sinabing, oo, si Sister Xiaoyu yun. Siya ay kanyang babae tulad mo, tama. Pagkatapos, bakit? Gawin. Hindi ba asawa ang tawag mo sa kanya imbes na anak? Nang marinig ito, si Yu Xiangrong ay halatang natigilan saglit. Pagkatapos niyang gumaling, sinabi niya, si Sister Xiaoyu ay kapareho ko, tinatawag na Young Master. Sa katunayan, si Zhang Xiaoyu, tulad ni Yu Xiangrong, ay palaging tinatawag na Young Master Jingzi noon. Gayunpaman, pagkatapos na si Zhang Xiaoyu ay tunay na maging babae ni Jingzi noong nakaraang gabi, sinimulan niya itong tretuhin bilang mag-asawa.
Gayunpaman, kahapon ay inayos ni Yu Xiangrong ang manuskrito ng The Story of the Red Chamber sa bahay at hindi lumabas, kaya hindi malinaw na ang relasyon ni Zhang Xiaoyu at Jing Zi ay higit pa. Hindi kaya. Nakilala ko si Miss Zhang kahapon, at patuloy niya itong tinatawag na asawa. At saka, magkasama silang dalawa sa pag-uwi sa gabi, at si Miss Zhang ay nakabalik lang ng maaga kinaumagahan. Mula nang mamuno sa Wenxiangzhou, si Zhang Xiaoyu ay bihirang umuwi. Kadalasan ay natutulog siya sa itaas pagkatapos magtrabaho sa gabi. Siguradong hindi ang pamilya nila Zhang ang uuwi nila ni Jingzi sa gabi. Maaari lamang itong. Maaaring mayroon silang, kung hindi, bakit mo ako tatawaging Xianggong? Sa sandaling ito, si Yu Xiangrong ay may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Hiniling sa kanya ni Zhang Xiaoyu na tawagan siyang, kapatid na babae, mula ngayon, ngunit hindi siya pumayag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumulong talaga siya. Naisip din niya kung gaano siya natural na nagsasalita tungkol sa mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae kapag hinanap niya ito sa bahay sa umaga. Namumula at nagulat pa siya noong mga oras na iyon, pero ngayong naiisip niya, naging ganito. Siya ang naging, tunay na babae, ni Jingzi, kaya naman naglakas loob siyang sabihin ang mga ganoong bagay ng lantaran. Ayan na. Mahinahong sinabi ni Yu Xiangrong, iba si Sister Xiaoyu sa akin. Siya nga ang babae ng Young Master. Walang problema sa pagtawag sa kanyang asawa, ngunit hindi ko. Mula sa pananaw ni Yu Xiangrong, kapag naabot na niya ang huling hakbang ay matatawag siyang, asawa at asawa. Obviously, hindi pa siya sapat. Pwede ba? Biglang napagtanto ni Merong Shi, ang dalawa sa kanila ay, gusto ka ng pakasalan ngunit hindi pa. Hindi umiwas si Yu Xiangrong at seryosong nagsabi, oo, gusto ko ang Young Master, noon pa man ay gusto ko na siya, gusto kong ibigay ang pinakamahalagang bagay sa Young Master sa pinakatamang oras. Natigilan sandali si Merong Shi, at pagkatapos ay nagsabi, ngunit hindi mo akalain na ang ibang tao sa paligid mo ay naging mga babae niya. Inggit, o, pagseselos. Marahan nang umiti si Yu Xiangrong, medyo naiinggit ako kay Sister Xiaoyu. Pero masaya din ako para sa kanya. Pare-pareho tayong lahat, gusto nating lahat ang Young Master, at umaasa tayong lahat na magiging mas mabuti ang Young Master. Naiinggit ako kay Xiaoyu. Sister, naiinggit ako na balang araw ay matutupad ang kanyang hiling. Mas gusto ni Sister Xiaoyu ang Young Master kaysa sinuman sa atin, at sa wakas ay naging mas mababa na ang loob niya ngayon babae ng Young Master ay. Gusto. Maging masaya para sa kanya. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpatuloy siya, na pag-usapan din pala ni Sister Xiaoyu na tatawagan ko ang kanyang kapatid sa hinaharap, ngunit hindi pa rin ako pumayag. Pakiramdam ko ay tiyak na mapapangasawa ko ang Young Master kaysa sa kanya. Kung nangyayari ito ngayon, kailangan ko talagang gawin ito sa hinaharap. Tawagan mo ang kapatid niya. Pero bale, sanay naman akong tinatawag akong Ate Xiaoyu. Kabanata 816 na Xiangrong, napakagaling mo. Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Matapos makinig sa monologo ni Yu Xiangrong, medyo nahihiya si Merong Shi. Sa katunayan, ang kanyang orihinal na layunin ay maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ni Yu Xiangrong at Zhang Xiaoyu. Kung hihintayin niya itong bumalik sa Yayao Kingdom at isuko ang kanyang posisyon bilang reyna, tiyak na pupunta siya sa Jingzhou sa hinaharap at sasali sa hukbo ng mga babaeng ito. Kahit ayaw niya. At si Yu Xiangrong ay bagay na bagay para sa kanya. Habang pinupukaw ang relasyon nilang dalawa, kung maaakit niya si Yu Xiangrong sa kanyang tabi at makapagtatag ng magandang relasyon sa kanya, pupunta siya rito sa hinaharap. At hindi na siya mag-iisa. Nakakalungkot na masyadong mababa ang tingin niya kay Yu Xiangrong. Nang makita niya na kahit ang medyo walang muwang na si Yu Xiangrong ay may malawak na pag-iisip, agad siyang nahiya at namula sa sarili niyang kakitiran. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, si Merong Shi ay nag-ipon pa rin ng lakas ng loob na sabihin, Xiangrong, kapatid ay mali. Saan nagkamali ang kapatid na reyna? Itinagilad ni Yu Xiangrong ang kanyang ulo, mukhang inosente at nalilito. Xiangrong, sa totoo lang sinabi ko iyon dahil gusto kong sadyang itanim ang relasyon sa pagitan ninyo. Bilang isang reyna, maaaring maliit at seloso si Merong Shi tulad ng lahat ng kababaihan kung minsan, ngunit mayroon pa rin siyang mga responsibilidad na dapat niyang taglayin. Kahit alam niyang may nagawa siyang mali, aaminin niya ito nang walang pag-aalinlangan. Kung hindi binanggit ni Merong Shi si Rong Hanhan, hindi niya malalaman na ganoon pa rin ang iniisip ni Merong Shi. Matapos matigilan sandali, ngumiti pa rin siya at nagsabi, Sister Queen, pinapatawad na kita. Tumingin si Merong Shi kay Yu Xiangrong na may matingkad ng ngiti, at hindi na niya maisip na linlangan siya. Walang sino man ang makatiis na isipin ang gayong simpleng babae. Magsinungaling sa kanya. Xiangrong, salamat. Pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, sa totoo lang, naiinggit ang kapatid ko sa iyo. Sa ilang sandali, hindi alam ni Yu Xiangrong kung paano tutugan. Sa katunayan, naiintindihan niya siguro kung ano ang iniisip ni Merong Shi, at ang dahilan kung bakit siya nagpakita dito ngayon ay dahil mayroon siyang misyon. Tungkol naman sa gawain, inayos din ito ni Zhang Xiaoyu sa umaga, nakatingin kay Merong Shi. Gayunpaman, sa oras na ito, medyo naawa si Yu Xiangrong sa kanya.
Bilang isang babae, naiintindihan niya ang pagiging walang magawa ni Merongshi kapag nagkagusto siya sa isang lalaki ngunit walang pagpipilian. Nang umibig siya kay Jingzi at nalaman na nandoon pa rin sina Jingzi at Zhou Xining, sa una ay naramdaman niyang wala na siyang pag-asa, kaya't maaari na lamang niyang itago. Sa puso ko, araw-araw kong tinitingnan ang mga salitang isinulat niya. Hindi ako nagkaimik at 1,000 linya lang ng luha ang kayang ibuhos. Kung hindi dahil sa pagliliwanag ni Zhou Xining mamaya, paano siya magkakaroon ng kumpiyansa at lakas ng loob na kausapin si Merongshi ng ganito? Siyang Rong, marami na akong nakilala mula noong dumating ako sa Jingzhou, ngunit ikaw ang pinakamagaling. Gusto ng ilang tao na umalis ako ng mabilis. Pagkatapos ay susundin ko ang kanilang kagustuhan at aalis sa loob ng ilang araw. Sabi maya-maya, nanginginig ang boses ni Merongshi. Love lang siya sa lalaking nagustuhan niya, pero tinatrato siya ng ganoong galit at naagrabyado siya. At alam din ni Yu Xiangrong kung sino ang sila na tinutukoy niya, kaya sinabi niya, Sister Queen, actually ang pangalawang kapatid na babae at kapatid na si Xiaoyu ay napakabait na tao. Okay, sa tingin ko hindi. Malamig na sabi ni Merongshi. Ate Queen, ako ay nasa parehong sitwasyon tulad ng sa iyo sa simula. Bagamat gusto ko ang young master sa aking puso, gusto kong maging tanga. At saka, alam ko noon na mayroon siyang pangalawang kapatid na babae kung ang mga bundok at dagat ay maaaring maging pantay, walang makakapigil sa kanyang pagtrato sa pangalawang kapatid. Biglang naging masaya ang boses ni Yu Xiangrong, ngunit ang pangalawang kapatid na babae ang nagkusa na hanapin ako at hinikayat akong maging matapang at ituring akong isa sa kanya. Xiangrong Kai. Ngayon, ang sitwasyon ni Sister Xiaoyu ay katulad ng sa akin, o mas masahol pa kaysa sa akin. Pangalawang kapatid na babae ang naging dahilan upang siya ay maging ganito, kaya ang pangalawang kapatid na babae ay napakahusay. Saglit na natahimik si Merongshi, at pagkatapos ay pinulupot ang kanyang mga labi, marahil siya ay talagang mabait sa iyo, ngunit sa akin ito ay ibang bagay. Sister Queen, sa katunayan, hindi nakakagulat na pangalawang kapatid na babae ito, kung si Xiangrong siya, baka maging ganito rin siya. Kung tutusin, ang pagkakakilanlan ng kapatid na Reyna ay talagang espesyal ito. Kung ang young master ay magpakasal sa kapatid na Reyna at kailangang isuko ang ibang tao, hindi papayag si Xiangrong na gawin ito. Ganito ang pakikitungo ng pangalawang kapatid na babae sa kapatid na Reyna para maprotektahan tayong lahat. Seryosong sabi ni Yu Xiangrong habang nakataas ang ulo. Kung gayon, paano kung hindi ako maging Reyna? Kung gayon ang pangalawang kapatid na babae ay tiyak na hindi na muling magpapahiya sa kapatid na Reyna. Agad na nagtanong si Yu Xiangrong, maaari ba talagang tumigil ang kapatid na Reyna sa pagiging Reyna? Well, si Yu Merongshi ay nag-alinlangan, at naisip muli ni Yu Xiangrong sa kanyang sarili, sa totoo lang, alam din ni Xiangrong paano ibibigay ng Queen Sister ang trono. Kung tutusin, ito ang pinapangarap ng napakaraming tao. Sa ilang sandali, gustong sabihin ni Merongshi ang totoo, ngunit pinag-isipan niya ito. Ang pagsasabi kay Yu Xiangrong, maaari rin niyang sabihin kay Zhou Xining, ano ang pagkakaiba nito sa pagyuko sa kanya. Iisipin niyang natatakot siya sa kanya at sinasadya niyang isuko ang trono, di ba? Tapos wala na lang akong nasabi. Nang talagang ibigay niya ang trono kay Chu Xia, lumapit siya sa kanya ng mag-isa, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi ang isang bagay na hindi ang Reyna. Tingnan natin kung paano siya kumilos. Kaya nagtanong siya, Xiangrong, kung ikaw ako at ikaw ang may trono, paano mo pipiliin? Hindi man lang ito inisip ni Yu Xiangrong at mariing sinabi, para kay Xiangrong, maging ang trono o pera. Ang mga bagay na ganyan, kahit ang paborito kong mga tula at kaligrafya, ay hindi mahalaga kumpara sa young master. Hanggat ito ay para sa young master, kaya kong isuko ang lahat ng iba pang bagay. Sa oras na ito, walang imik si Merongshi. Kung ikukumpara sa paghahangad ng damdamin, hindi siya kasing galing niya. Xiangrong, napakaganda mo. Taos pusong sinabi ni Merongshi at muling ngumiti, gayunpaman, ako ang higit na naniniwala sa tadhana. Ang tadhana ang nagsasama-sama sa atin. Kung pinagtagpo tayo ng tadhana, naniniwala ako na hindi malayong mangyari ang araw na iyon. Kung may ganoong araw, Xiangrong, huwag mong ayawan ang iyong kapatid. Hehe, kung hindi na Reyna ang kapatid na Reyna, siguradong tatanggapin siya ni Xiangrong. Kapatid na Reyna, huwag kang mag-alala. Kung mangyayari iyon, hindi lang si Xiangrong ang makakatanggap nito, kundi pati na rin ang iba pang mga kapatid na babae. Talagang tatanggapin din kita tulad ng ginawa ko noong tinanggap ko si Xiangrong. Tiwalang sabi ni Yu Xiangrong. Let's leave everything in the future to time. Xiangrong, huwag na nating pag-usapan ito. Paano kung sabihin mo sa akin kung paano kayo nagkakilala, at anong klaseng tao siya sa iyong paningin? Bagamat may nararamdaman si Merongshi para kay Jingzi, sa totoo lang wala siyang masyadong alam tungkol kay Jingzi. Ang alam lang niya ay napakahusay ni Jingzi sa martial arts, pinuno ng Martial Arts League, may alitan sa Hari ng Jin, at iba pa. Halimbawa, alam ni Jingzi ang calligraphy at tula. Ito ang mga narinig niya mula kay Yu Xiangrong. Kaya naman, mas naging curious siya kay Jingzi. Ang young master sa mga mata ni Xiangrong. Sa pagbanggit kay Jingzi, muling kuminang ang peach blossom na mga mata ni Yu Xiangrong, siya ay napakalakas na tao.
Chapter 817 Young Master, okay lang ba ito? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Nang si Merong Shi at Yu Xiangrong ay malayang nag-uusap sa opisina ng pahayagan at ang kapaligiran ay maayos, si Zhou Xining ay nakalabas na sa palasyo at direktang bumalik sa Wenxiang residence. Nang makita ito, tinanggap siya ni Zhang Xiaoyu sa bahay. Ikalawang kapatid, kumusta ka? Ano ang sinabi ng kanyang kamahalan Mo Chen? Madaling araw, sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu ay gumawa ng magkaibang gawain. Ang isa ay pumunta sa palasyo at ang isa ay sa Duke Protector's Mansion. Gayunpaman, kinailangan ni Zhang Xiaoyu na pumunta ng mas mabilis. Ang tagal kasing bumalik. Hindi. 2 beses na tumawa ng mapait si Zhou Xining, pagkatapos ay umiling. Bakit hindi? Labis na nagulat si Zhang Xiaoyu. Ayon sa kanyang ideya, ang makasama si Jingzi ay dapat na pangarap ng bawat babae, tulad ng pagdating ni Zhou Xining sa kanya para pag-usapan iyon noong araw na iyon, huli na ang lahat para magustuhan nila siya, kaya bakit sila tatanggi? Xiaoyu, si Mo Chen ay isang prinsesa. Ipinaliwanag ni Zhou Xining, iba siya sa amin. Masyadong mahigpit ang edukasyon sa palasyo na natanggap niya mula pagkabata. Pumayag lang siya na tapusin ang kasal nila Zier hanggang sa aktwal na araw ng kasal. At hindi ako nangangahas, dahil natatakot akong makita ng mga tagalabas ang mga pagbabago sa aking katawan, at kung magchichismus ako, o sinumang gustong magdala nito sa gulo, ito ay magiging masama. Okay. Medyo frustrated na sabi ni Zhang Xiaoyu. Xiaoyu, hindi kaya ni Mo Chen. Wala bang problema kay Xiangrong? Pagbalik ko kanina lang, dumaan ako sa opisina ng dyaryo. Kahit hindi ako pumasok, nagtanong ako sa isang miyembro mula sa labas ng pinto para magtanong. Sabi nila, maagang umaga nandoon si Xiangrong. Pumunta siya doon bago siya lumabas, kaya siguradong naging maayos ang pakikipag-usap mo sa kanya, di ba? Matapos ang kabiguan ni Su Muchen, inilagay ni Zhou Xining ang lahat ng kanyang pag-asa kay Yu Xiangrong. Kahit na ang 4-on-1 ay ang pinakamahusay, kailangan niyang umatras. Pangalawa, ang 3-on-1 ay katanggap-tanggap, ngunit ang 2-on-1 ay hindi pa rin posible. Sinasabing ito ay 2-on-1, ngunit ang pisikal na kondisyon ni Zhang Xiaoyu ay talagang hindi nakakabigay puri, at nilinaw niya na hindi ito magagawa ngayon, kaya ang aktwal na sitwasyon ay magiging sila ni Jingzi na 1-on-1. Sa pag-iisip nito, mabilis na umiling si Zhou Xining at tumingin kay Zhang Xiaoyu ng may pag-asa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mapait na ngumiti si Zhang Xiaoyu at sinabing, ikalawang kapatid, hindi rin magagawa ni Xiangrong. Ha! Pumayag si Xiangrong na pumunta sa opisina ng pahayagan upang tingnan si Reyna Yaoyao, ngunit hiniling sa kanya na pagsilbihan ang aming asawa sa amin sa gabi. Tumanggi siya. Bagaman mukhang walang muwang si Xiangrong, siniseryoso niya ang ganitong bagay. Ang kanyang pahayag ay katulad ng sinabi ng kataas-taasang Mo Chen, na nagsasabing papayag lang siya kapag ikinasal na siya. So, mamayang gabi. Natatakot ako na tayong dalawa pa rin ito. Hindi, ito mismo ang pangalawang kapatid na babae. Masama ang mukha ni Zhou Xining. Sa oras na ito, sinabi ni Zhang Xiaoyu, ikalawang kapatid na babae, sinabi mo na si Xiangrong ay napakalambot, paano mo sila mababantayan kapag pumunta siya sa opisina ng pahayagan? Bahagyang sumimangot si Zhou Xining, pagkatapos ay umiling. Xiangrong Hanhan, kung gusto ni Zier na paalisin siya, hindi ito dapat maging napakahirap. Bukod dito, si Xiangrong ay may mabuting puso, at si Reyna Yaoyao ay mahusay magsalita. Iniisip ko kung baka nalinlang niya si Xiangrong. Matapos marinig ang pagsusuri ni Zhou Xining, si Zhang Xiaoyu ay kinabahan din. Huwag magnakaw ng manok ngunit mawala ang bigas. Sa huli, nabigo ang pagbabantay, at masisira si Yu Xiangrong kung muling mag-uudyok ng rebelyon si Reyna Yaoyao. Kaya nagboluntaryo siya, ikalawang kapatid na babae, bakit hindi ako pumunta sa opisina ng pahayagan at panoorin sila? Pinigilan siya ni Zhou Xining, hindi man ngayon. Sinabi mo lang sa kanila na huwag pumunta sa umaga, at ngayon pupunta ka ulit, hindi ba malinaw? Sabihin mo sa kanila na ayaw mong puntahan siya. Pero, sandali lang, maaari kang pumunta doon bago lumubog ang araw, sa tamang oras para ibalik siya. Okay. Merong sa opisina ng pahayagan. Sina Shi at Yu Xiangrong ay masigasig na nag-uusap. Si Jingzi naman ay nenas at inilibot si Chu Xia sa opisina ng pahayagan, tumingin dito at doon, nang walang iniisip. Sigurado na siya ngayon na ito ang diskarte ni Zhou Xining. Sinabi niya na napanatag siya tungkol sa kanya, ngunit sa katotohanan ay hindi siya napanatag. Mayroong 4 na tao sa Jingzhou Women's Group na pinamumunuan ni Zhou Xining. Maliban kay Su Mochen na hindi makalabas ng palasyo, ginagawa ni Zhou Xining ang kanyang makakaya para sa natitirang 3. Siya mismo ang namamahala sa kanyang tahanan, at si Zhang Xiaoyu ang namamahala sa Wenxiangju. Inayos ng pahayagan na pinakaayaw niya para puntahan si Yu Xiangrong. Sa ngayon, mukhang maganda ang epekto. Tila sa mga lugar na ito, wala siyang pagkakataon na bamulong man lang kay Merong Shi, huwag mag-isa. Nang bumaba si Chu Xia mula sa itaas, nahihirapan pa rin siya kung gagawa ba siya ng pagkakataon na mapag-isa silang dalawa.
Ngunit pagkatapos bumaba at sundan si Jingzi upang bisitahin ang iba't ibang mga departamento, inilagay niya ang bagay na iyon sa likod niya at naging ganap na nalubog sa proseso ng operasyon ng pahayagan. Tanghali na bago niya namalayan. Nagpadala si Jingzi ng isang tao sa Wenxiang residence ng maaga upang mag-order ng pagkain. Nang dumating na ang pagkain, hindi na siya makapaghintay na may hatid ito sa itaas. Oras na para kumain. Itinulak ni Jingzi ang pinto at pumasok kumakatok sa pinto. Hindi ito umiral. Sa kanyang teritoryo, mayroon pa ring dalawang babae sa silid. Hindi siya natatakot na makita ang isang bagay na hindi niya dapat makita gayunpaman, sinadya niyang pumasok bigla upang makita kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang babae at nag-usap sila buong umaga. Pagkapasok sa pinto, nakita nilang masayang nag-uusap sina Merongshi at Yu Xiangrong. Nakaupo sila sa mga stool sa harap ng mesa, magkaharap ang mga tuhod. Hawak ni Merongshi ang kamay ni Yu Xiangrong, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Isang bahagyang ngiti. Nang makita niyang itinulak ni Jingzi ang pinto at pumasok, kumunat ang ilong ni Merongshi. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Jingzi, ano ang iyong ekspresyon? Hindi ka ba kontento na makita ako? Pero sabi niya, tanghali na, kain muna tayo. Pagkatapos sabihin iyon, inilapag niya ang pagkain sa mesa, sumunod din si Chu Xia mula sa ibaba, at sabay-sabay silang apat na kumain. Habang kumakain, sinabi ni Jingzi, Reyna, buong umaga kang nakikipag-chat. Ihahatid kita sa ibaba para bumisita sa hapon. Gusto mo bang suriin ni Xiangrong ang kwento ng Red Mansion sa itaas? Malinaw na iniimbitahan ni Jingzi si Merong. Sa ganitong paraan lang magkakaroon ng pagkakataon ng dalawa na mapag-isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi si Merongshi, hindi, dalhin mo na lang si Chu Xia para bisitahin. Hindi pa kami tapos mag-usap ni Xiangrong. Na-curious si Jingzi, ano ang dapat pag-usapan nilang dalawa? At sinabi rin ni Chu Xia, Reyna, sa tingin ko ang ating pangunahing prioridad ngayon ay ang samantalahin ng ilang araw na bukas ang opisina ng pahayagan para bisitahin at pag-aralan. Tungkol naman sa pakikipag-chat, kung gusto talaga ng Reyna, hayaan mo na lang si Miss Yu na manatili sa amin sa gabi. Hindi. Magkasabay na sabi ni na Merongshi at Yu Xiangrong, pagkatapos ay nagkatinginan at nagtawanan. Chu Xia, di ba ngayon ko lang nasabi? Ang pagbisita mo ay kapareho ng pagbisita ko. Nakatingin din ako ng magaspang kahapon. Tingnan mo lang ng maigi. At napag-usapan na namin ni Xiangrong ang pagkuha ng Story of the Red Mansion Xiao Kingdom, ilagay mo sa dyaryo natin. Pagkatapos magsalita ni Merongshi, tumingin sila ni Yu Xiangrong kay Jingzi, at maingat na sinabi ni Yu Xiangrong, Guru, ito ba? Okay. Medyo nag-aalala pa rin siya. Tutal ang kwentong ito ay pinag-isipan ni Jingzi, isa lang siyang ghostwriter. Chapter 818 Wala na akong balak maging Reyna, first update, please vote for me. Siyempre, Xiangrong. Hindi kailanman naisip ni Jingzi na gawing mahirap ang mga bagay o gawing mahirap ang mga bagay para kay Xiangrong. Sino ang makakatiis sa puso ng isang simple at mabait na babae? Tell ang Lana. Ang kwentong ito ang gusto ni Xiangrong ngayon. Kung sinabi ni Xiangrong na okay lang, okay lang. Salamat. Salamat, sir. Bagamat sinabi ni Jingzi, ito ang babaeng gusto ko, hindi sigurado si Yu Xiangrong kung gaano siya kabigat sa kanyang puso. At saka, tinanggihan lang niya ang proposal ni Zhang Xiaoyu sa umaga. Siguro kung si Jingzi ay hindi masiyahan pagkatapos marinig ang tungkol dito, kaya hindi sigurado si Zhang Xiaoyu. Medyo natatakot siya na tatanggihan ito ni Jingzi sa harap ni Merongshi, kaya paano pa siya magkakaroon ng karangalan na manatili dito? Gayunpaman, binigyan siya ni Jingzi ng sapat na mukha sa harap ng iba, na nagpakilos sa kanya ng malalim. Hindi na kailangang magpasalamat sa pagitan natin. Hinawakan ni Jingzi ang kanyang ulo ng buong pagmamahal, ang kanyang mga mata ay puno ng lamang. Sina Merongshi at Chu Xia, na kumain ng isang dakot ng dog food sa tabi nila, ay tahimik na ibinaba ang kanilang mga ulo, kumuha ng 2 subaw ng kanin, at agad na naramdaman na hindi na ito masarap. Ibinaba rin ni Yu Xiangrong ang kanyang ulo, puno ng kaligayahan. Tumingin si Jingzi kay Yu Xiangrong at nakangiting nagtanong, Xiangrong, bakit hindi mo sinabi na hindi pwede? Sir, hindi pa po kami tapos mag-usap ni Queen Sister. At saka, na-review na ang kwento ng Red Mansions at diretsyong dadalhin sa printing department. No need to check again. Sumulyap si Jingzi kay Yu Xiangrong at naisip niya, isa talaga siyang tanga, hindi mo ba alam kung paano ako tutulungan minsan? Pagkatapos kumain, sina Jingzi at Chu Xia ay muling pinalayas ni Merongshi. Xiangrong, lalo akong naiinggit sa iyo. Sincere na sabi ni Merongshi nang 2 na lang ang naiwan sa kwarto. Ibinaba ni Yu Xiangrong ang kanyang ulo at kinurot ang kanyang mga kamay sa kahihiyan, ngunit ang kanyang puso ay sobrang matamis at masaya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, Sister Queen, hangga't gusto mo, magagawa mo. Nang makita si Merongshi na nagpupumiglas at walang imek, humakbang pasulong si Yu Xiangrong, hinawakan ang kamay ni Merongshi, at same time na sinabing, Sister Queen,
bagamat kakakilala pa lang natin, sa tingin ko ay napakabuting tao si Sister Queen, at talagang may manugang siya sa kanyang puso. Sa halip na mabigla, bakit hindi sundin ang puso mo? Bagamat naramdaman ni Merongshi na ang pagsuko sa trono ay hindi magandang ideya para sa kanya. Talagang imposible, ngunit nagpa siya si Yu Xiangrong na bigyan ito ng ilang payo. Kinagat ni Merongshi ang kanyang labi at tumingin kay Yu Xiangrong, Xiangrong, sa totoo lang nakaisip na ako ng solusyon. Kung sasabihin ko sa iyo, maaari mo bang ipanggako na hindi mo sasabihin sa iba? Young Master, hindi ba pwede rin? Hindi. Si Yu Xiangrong ay hindi nangangako ng mga bagay tulad ng iba, dahil hindi siya maaaring magsinungaling at tiyak na gagawin ang kanyang ipinangako. Ginagawa niya ito kapag nakatagpo siya ng isang bagay na natatakot niyang hindi magawa. Mag-alinlangan. Pagkatapos mag-isip sandali, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Yu Xiangrong. Sister Queen, ipinapangako ko na hindi ko sasabihin sa iba. Wala akong planong maging reyna. Sa katunayan, maliban kay Chu Xia, si Merongshi ay nagplano lamang na sabihin kay Jingzi ang tungkol sa bagay na ito, at hindi niya pinaplanong sabihin kay Yu Xiang sa simula. Si Rong, natatakot na bumalik siya at sabihin kay Zhu Xining. Ngunit pagkatapos ng mahabang pakikipag-chat kay Yu Xiangrong, pinatawad pa rin siya ni Yu Xiangrong dahil sa sadyang pag-provoke sa kanya. Ang mga detalyeng ito ay nagpakilos sa kanya, kaya ayaw na niyang itago ito kay Xiangrong. Sister Queen, nagdesisyon ka na ba talaga? Sinisikap lang siyang hikayatin ni Yu Xiangrong. Sa hindi inaasahan, agad na pumayag si Merongshi, at siya ay medyo nalitaw saglit. Oo, Xiangrong. Kung tutusin, naisip ko ito kagabi. To be honest with you, hindi ko gustong maging reyna sa simula. Pero pagkatapos kong maging reyna, mas naging mabigat ang pasanin ko. Hindi lang basta pagbibitiw. Mahinahong sinabi ni Merongshi, gayunpaman, hanggat nagpapatuloy ang kooperasyon sa pagitan ng Yayao Kingdom at Angwo, ang kaligtasan ng Yayao Kingdom ay matitiyak, pagkatapos ay maaari kong isuko ang trono ng may kapayapaan ng isip. Talaga? Oo. Ang galing. Ang mga mata ng Peach Blossom ni Yu Xiangrong ay naningkit sa isang gasuklay na buwan, at taos-puso siyang masaya para kay Merongshi, Sister Queen, kung gayon mas madalas tayong magkita. Nakangiti si Merongshi at tumango, oo, medyo natakot ako noong una. Tutal, wala naman akong kakilala dito. Kung walang kumakausap sa akin pagdating ko dito. Huwag kang mag-alala, Sister Queen, dadating si Xiangrong para kausapin ka. At second sister kung malalaman nila ang balitang ito, tiyak na matutuwa sila, at hindi na sila mag-aalala sa pag-agaw ng kapatid ng Queen sa Young Master. Huwag mong sabihin sa kanila. Agad na sumabad ni Merongshi, huwag mong kalilimutan, nangako ka sa akin. Nako, ayokong malaman nila bago ako bumaba bilang reyna. Baka isipin nilang sinadya ko itong sabihin para makakuha ng simpatya. Ibinuka ni Yu Xiangrong ang kanyang bibig at sa wakas ay sinabi iyon. Hindi sinabi ng malakas. Kung ayaw mong sabihin, edi wag mong sabihin. Anyway, sooner or later sasabihin na. Sister Queen, actually. Si Xiangrong ay nagsisinungaling din. Ang makita si Sister Queen dito ngayon ay hindi nagkataon. Pinagsalikop ni Yu Xiangrong ang kanyang mga kamay at bamulong. Alam ko, hindi ba sina Zhou Shiren at Miss Zhang lang ang humiling sa iyo na pumunta at tingnan ako? Natatakot ka bang may mangyari ulit sa akin? Bamuka ang maliit na bibig ni Yu Xiangrong, siya ay medyo tulala hindi niya maisip iyon sa kanyang isipan. Paano ito malalaman ni Merongshi bago pa man niya ibuka ang kanyang bibig? Sa pagtingin sa kaakit-akit at inosenteng tingin ni Yu Xiangrong, hindi napigilan ni Merongshi na iunat ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang ulo, at nakangiting sinabi, kaninang umaga, ang batang babae na si Zhang ay nasa Wenxiangju, at naghintay siya hanggang sa pumunta din siya doon. Agad siyang nagpakita at sumunod sa kanya hanggang sa umalis kami. Pagdating namin sa opisina ng pahayagan, nakita namin si Xiangrong, kaya madaling hulaan. Bagamat hindi sumipot si Zhou Shiren ngayon, inayos niya ito. Very good, don't you just want to keep eye on me? Sabi niya, kumurap kay Xiangrong, Xiangrong, tama ka ba? Si Yu Xiangrong ay natigilan ng mahabang panahon. Pagkatapos ay sinabi niyang taos-puso, Sister Queen, napakatalino ninyong lahat. Masyadong tanga si Xiangrong. Hindi niya maisip ang mga bagay na ito. Hindi naman sa hindi maisip ni Xiangrong, pero ayaw niyang isipin iyon. Bobo ba si Yu Xiangrong? Kung ang isang tao ay maaaring sumulat ng The Story of the Red Chamber ng napakahusay, kung siya ay tinatawag na bobo, kung gayon walang matalinong tao sa mundo. Simple lang at mabait ang isip niya at hindi iniisip ang mga intrigang ito. Xiangrong, may itatanong pa sa iyo ang kapatid ko. Anong problema, Ate Queen? Baka hindi ako makapag-stay sa Jingzhou ng ilang araw. May mga taong nanunood sa ibang lugar. Dito ko lang siya makakasama. Sabihin mo wala akong oras para sabihin sa kanya ang tungkol sa negosyo ng reyna, kaya ang natitirang ilang araw. Naiintindihan ko. Si Yu Xiangrong ay mabait at nakikiramay kay Merongshi. Matapos marinig ang sinabi nito, agad niyang naunawaan, Sister Queen, simula bukas, hindi na ako pupunta sa opisina ng pahayagan, okay. Kabanata 819 ang pagbisita ni Xiao Yu sa klase, pangalawang update, mangyaring iboto ako.
Siyang Rong, hindi ito maganda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Merongshi, simula noong pinadala ka ni Zhou Shiren para bantayan kami, kung bigla mong hindi masabi, tiyak na ano ang mahuhulaan mo. Natatakot akong may ibang tao na darating. Napakamot ng ulo si Yu Xiangrong at walang muwang na sinabi. Kaya gusto ko na lang pumunta sa dyaryo bukas tulad ngayon. Ang daming kwarto, kailangan ko lang siyang makausap mag-isa. Mabilis na tumango si Yu Xiangrong at nagtanong, Sister Queen, paano kung lalabas ako ngayon at hilingin sa young master na umakyat? Pag-uusap. Pagkasabi nun, tumayo siya, pero hinawakan siya ni Merongshi. Xiangrong, kausapin mo siya bukas. Bagamat ito ang unang pagkakataon na magkita tayong magkapatid, labis tayong nagmamahalan. Hindi pa sapat ang sinabi ng kapatid ko kay Xiangrong. Siya nga pala, sinabi mo lang kung paano niya natalo si Nanshi sa huli. Nandito na ang unang mandirigma. Bilang resulta, binuksan ni Merongshi ang kanyang puso kay Xiangrong nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang dalawa sa kanila ay kasing lapit ng magkapatid at nag-uusap. Tumagal ang chat na ito buong hapon. Ang araw ay lumulubog ng maaga sa taglamig. Alas 12 na ng hating gabi at unti-unting lumulubog ang araw sa kanlurang abot tanaw. Sa ibaba ng opisina ng pahayagan, ilang beses nang pinamunuan ni Jingzi si Chu Xia, 2 beses na bumisita sa bawat departamento. Sa katunayan, ang modelo ng pahayagan ay hindi mahirap, at ang bawat departamento ay may malinaw na dibisyon ng paggawa. As long as you master this, the core of the newspaper is the content. Maaari ka lamang bumalik at magtrabaho ng gusto dito. Kaya pagkatapos mag-shopping muli, ayaw na talagang ituloy ni Chu Xia. Sinulyapan niya si Jingzi at nakaramdam ng kaunting inis na hindi maaaring maging bakal ang bakal. Malapit na kaming umalis. Wala ka bang sasabihin sa ating reyna? Gusto mo pa bang turuan kita ng ganitong bagay? Nang makita ang, walang puso, na hitsura ni Jingzi, nagalit si Chu Xia. Gusto niyang magsabi ng ilang salita sa kanya para may maisip siya, kaya mabilis siyang umakyat para tawagan si Merongshi. Sino ang nakakaalam na sa oras na ito, si Zhang Xiaoyu ay nagmula sa walk-in mula sa labas. Guro. Dahil may mga tagalabas sa paligid, si Zhang Xiaoyu ay hindi nang ahas na tawagin si Jingzi na, MS, sa labas. Bakit nandito si Xiaoyu? Ang pagdadala kay Chu Xia sa opisina ng pahayagan ay hindi naiiba kay Jingzi kaysa sa pagkuha ng aso. Matagal na siyang pagod dito, kaya magandang makita si Zhang Xiaoyu. Nakikitang malapit ng lumubog ang araw, buong araw na hindi nakikita ni Xiaoyu ang young master, kaya lumapit siya para tingnan. Nagkataong tinanong din niya ang reyna at ang santo kung ano ang gusto nilang kainin sa gabi, para may pauwi siyang maghahanda. Sinabi ni Zhang Xiaoyu nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Habang nakatayo siya roon, mabilis na inilibot ng kanyang mga mata ang paligid ng opisina ng pahayagan, nangongolekta ng mahahalagang impormasyon. Sa totoo lang, iniisip pa rin niya ang iba't ibang sitwasyong maaaring makaharap niya sa pagpunta rito. Ang pinakamasamang bagay ay walang alinlangan na sina Chu Xia at Yu Xiangrong ay nakaayos sa ibaba, habang si Jingzi ay nanatili sa itaas kasama si Merongshi. Walang sinasabi kung ano ang kanilang ginawa. Kaya mabilis siyang naglakad sa daan. Nang makita niya sina Chu Xia at Jingzi na nakatayo sa ibaba, ang kanyang nakabiti na puso sa wakas ay bumagsak, at siya ay bumantong hininga. Kasabay nito, nagtatakang tanong niya, nasaan ang reyna? Bakit hindi mo nakita? Pagkasabi niya nun ay napalingon siya at lumingon-lingon ng ilang beses. Sa itaas. Sumagot si Jingzi, si Xiangrong ang kausap ko. Kaya si Xiangrong ay nasa opisina ng pahayagan. Naisip kong pumunta sa Protector's Mansion para kausapin siya ngayon, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ko ginawa. Sinabi ni Zhang Xiaoyu na, mabuti na lang, ngunit paulit-ulit na tumango si Jingzi sa tabi niya na may pagpapahayag ng pagsang-ayon, iniisip na hindi masama ang kakayahan ni Zhang Xiaoyu sa pag-arte. Malinaw na ikaw ang pumunta sa Duke Protector's Mansion kaninang madaling araw at tinawagan si Yu Xiangrong dito. Nagpapanggap pa ngayon. Ngunit hindi niya ito inilantad at nakangiting sinabi, oo, maswerte si Xiaoyu na hindi nakapunta roon ng madaling araw. Matapos marinig ito, namula ang pisngi ni Zhang Xiaoyu at hindi siya naglakas loob na tumangala para makita si Jingzi. Sa halip, tinanong niya si Chu Xia, Saint, bakit hindi mo pag-usapan sa reyna kung ano ang kakainin ngayong gabi para may maipabalik ako para gawin ito? Kinagat ni Chu Xia ang kanyang mga labi, iniisip kung bakit hindi ka nagpadala ng isang tao upang magtanong sa amin kung ano ang gusto naming kainin kahapon. Hindi ba para tingnan lang? Pero nakatingin pa rin siya sa gilid. Naroon na lamang ang huling bakas ng papalubog na araw sa dingding ng bakuran, at unti-unting dumidilim ang kalangitan. Siya ay gumugol ng mahabang oras sa pamimili sa paligid ng opisina ng pahayagan, at alam niya na ang lahat ay pagod sa mahabang araw, at lahat ng gawain ay handa na. Halos tapos na. May isang araw pa ng paglilimbag bukas, at matatapos na ang trabaho ng opisina ng pahayagan sa nakalipas na taon. Sa oras na ito, hindi na kailangang manatili pa, at sinabi niya, kung gayon, aakyat ako sa itaas at tatawagan ang reyna. Oras na para bumalik sa puntong ito. Okay, pagkatapos ay babalik na lang tayo.
Hindi ito maaaring hilingin ni Zhang Xiaoyu, kahit na si Chu Xia ay hindi nagsasalita tungkol sa pagbabalik, gagawin din niya ang kanyang makakaya upang manatili at bumalik kasama niya. Hindi ba delikado sa kalsada? Sina Zhang Xiaoyu at Jing Zi ay nag-uusap at naghihintay sa ibaba. Maya-maya, may nakita silang tatlong tao na naglalakad pababa. Nasa harap si Chu Xia, nasa likod sina Merong Shi at Yu Xiangrong. Tsaka magka-holding hand silang dalawa, kasing lapit ng magkapatid. Tumingin ulit sa harap. Si Chu Xia, na pumulupot sa kanyang mga labi, ay tila isang hindi gaanong kahalagahan. Ito. Napakunot ang noo ni Zhang Xiaoyu, pakiramdam na may hindi tama. Nandito na si Sister Xiaoyu. Nang makita ni Yu Xiangrong si Zhang Xiaoyu, binitawan niya ang kamay ni Merong Shi at masayang naglakad. Oo, hindi ko inaasahan na nandito rin si Xiangrong. Pinandilatan ni Zhang Xiaoyu si Yu Xiangrong, natatakot na ibunyag niya ang sikreto, bakit nandito si Xiangrong? Gusto ko ring pumunta sa Duke Protector's Mansion para kausapin ka ngayon. Buti na lang hindi ako pumunta. Well. Saglit na natigilan si Yu Xiangrong, tumingin kay Merong Shi, pagkatapos ay tumingin kay Jing Zi, at bahagyang namula, Sister Xiaoyu, pumunta si Xiangrong dito ngayon tungkol sa kwento ng Red Mansion. Kung hindi alam ni Merong Shi, okay pa rin siya, ngunit ngayong alam na niya ang lahat, nahihiya si Yu Xiangrong kung magsinungaling siya kay Zhang Xiaoyu ng ganito ulit. Ngunit hindi ito namalayan ni Zhang Xiaoyu, kaya ayon. May huling issue pa lang ng pahayagan noong isang taon, sa tingin ko oras na para pumunta. Sa pagtingin sa paylay na pagtatanghal ng dalawang tao, biglang gustong tumawa ni Jing Zi. Ganoon din para kay Merong Shi, lalo na noong alam niya ang lahat. Sa pagtingin sa kinakabahang maliliit na kamay ni Yu Xiangrong na walang mapagpahingahan, agad siyang nakaramdam ng sobrang cute. Narinig ko na pumunta dito si Miss Zhang para tanungin tayo kung ano ang gusto nating kainin sa gabi. Sabi ni Merong Shi. Oo, nakatira ang Reyna at ang Santo sa aming Wenxiang residence. Dapat silang alagaan ni Xiaoyu at tuparin ang pagkakaibigan ng landlord. Kung hindi, dapat akong sisihin ng young master. Si Zhang Xiaoyu ay mapagbigay. Maraming salamat, Miss Zhang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yu Xiangrong at sinabing, Xiangrong, nagkataon na maaari kang bumalik sa amin. Maaari kang kumain o manatili. Sabay tayong pumunta sa opisina ng pahayagan bukas, okay. Sumulyap si Yu Xiangrong kay Zhang Xiaoyu, at nakita niya ang maraming pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, at agad na nagsalita sa takot, well. Sister Queen, hindi ko kaya. Hindi ako papayagan ng tatay ko na manatili sa labas ng magdamag, Xiangrong. Xiangrong ang unang bumalik. Kaya kinamusta niya sina Jing Zi at Zhang Xiaoyu at nagmamadaling tumakbo. Kabanata 820 nagrebelde si Xiangrong. Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Ang tanga nitong babaeng ito. Pagtingin sa likod ni Yu Xiangrong, umiling si Merong Shi at ngumiti, kahit hindi ako makastay, pwede akong pumunta at kumain. Nasa tabi niya si Chu Xia. Mahina niyang sinabi, Reyna, buong araw kang nakikipag-chat ngayon. Kung gusto ni Miss Yu na bumalik, hayaan mo siyang bumalik. Anyway, makikita ka namin sa opisina ng pahayagan bukas. Tama na. Pagkatapos ay tumingin siya kina Jing Zi at Zhang Xiaoyu at sinabing, kung gayon, bumalik tayo. Okay, bumalik ka na. Kinuha ni Jing Zi ang kamay ni Zhang Xiaoyu at naunang naglakad palabas. Bagamat binalak niyang gumugol ng oras na mag-isa kasama si Merong Shi ngayon upang makita kung si Merong Shi ay na-stimulate niya at nagbago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-ambala ni Yu Xiangrong ang plano, at ngayon ay narito na si Zhang Xiaoyu. Wala siyang magawa kahit iniisip niya. Natatakot ako na ito na ang katapusan ng araw. Mas mabuting bumalik kay Zhang Xiaoyu ng direkta upang maiwasan ang hinala ni Merong Shi. Nang makitang ipinakita ni Jing Zi ang kanyang pagmamahal kay Zhang Xiaoyu ng natural at hindi napapansin, pinulupot ni Merong Shi ang kanyang mga labi, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at naikuyong niya ang kanyang mga kamao. Ngunit si Zhang Xiaoyu ay napakahinala sa sandaling ito. Gusto mo wrong. Ate Queen. Ang pamagat na ito, ay hindi tama. Ngayon ko lang narinig si Chu Xia, buong araw silang magka-chat. Isang masamang premonition ang pumasok sa puso ni Zhang Xiaoyu, damn it. Posible bang naudyukan si Xiangrong na magrebelde? Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, nag-alala si Zhang Xiaoyu. Maging si Jing Zi ay hindi maramdaman ang saya ng hawakan niya ang kanyang kamay. Bumalik sa Wenxiangju, nagkataong naroon si Zhou Xining. Bakit libre dito si Zhou Shiren? Concern ka rin ba sa gusto kong kainin? Nang makita ni Merong Shi si Zhou Xining, may sinabi siyang nakatago. Bagamat nakipag-chat siya kay Yu Xiangrong, hindi pa rin niya kinaya si Zhou Xining. Isang diskarte sa pagtatanggol. Talagang matalino ang Reyna. Bahagyang sinabi ni Zhou Xining, ngunit itong Wenxiangju ay ang aking Zier's restaurant, kaya natural na pag-aari ko ito. Pupunta ako sa aking lugar upang tingnan, at maaari akong pumunta kahit kailan ko gusto. Oo. Pagkatapos ay maaaring tingnan itong mabuti ni Zhou Shiren. Haha, huwag ka nang mag-alala. Gusto mo bang manatili dito buong gabi? Mahirap sabihin, malapit na ang bagong taon. Baka samantalahin ng mga pusa at aso sa labas na pumunta at makipag-sex, kaya okay lang na panuurin sila buong gabi.
Gulat na gulat ang dalawang babae nang magkita sila. Nakaramdam ng panginginig si Zi habang nakikinig at naramdaman niyang hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon. Nagkatinginan sina Chu Xia at Zhang Xiaoyu, at pareho silang tumayo sa tabi ni na Merongshi at Zhou Xining sa napakatahimik na pagkakaunawaan. Bagamat gusto rin nilang tulungan ang kanilang reyna, pangalawang kapatid na babae, talagang wala silang kapangyarihan sa gayong mataas na antas ng tunggalian. Maaari lamang akong maging isang tapat na manunood at matuto mula sa karanasan. Bagamat likas sa tao ang kumain ng melon, ayaw kainin ni Jingzi ang mga melon ng sarili niyang babae, at kung hindi siya mag-iingat, magagalit siya at madaling kakainin ang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip, hinawakan niya ang kanyang tiyan at sinabing, "Nako, hindi ko alam kung ano ang aking nakain, ang sakit ng aking tiyan. Kailangan ko nang umuwi." Pagkasabi nun ay hindi na niya pinansin at tumakbo na palabas ng building, 4 na babae lang ang naiwan. Nakatayo doon, nakatingin sa isa't isa. Sumasakit ka sa tiyan. Kaya mo bang tumakbo ng napakabilis? May sakit ka sa tiyan. Diretso ka bang umakyat? Si Chu Xia at Zhang Xiaoyu ay parehong nalilito, habang sina Zhou Xining at Merongshi ay nagkatinginan at nawala ng interes na makipagtalo. Nagsitakbuhan na ang mga lalaki, bakit ka nagkakagulo? Nakakatamad. Nakakatamad. Kaya't ikan-away ni Merongshi ang kanyang kamay at sabi, "Kung ganoon ay manatili ka rito at magbantay sandali, huwag papasukin ng pusa o aso. Isang araw na akong abala sa opisina ng pahayagan at medyo pagod, kaya hindi kita sasamahan." Tara na sa tag-araw. Tapos tumalikod na siya at naglakad paakyat. "Pangalawa ate, akyat na tayo, may importante akong impormasyon. Sa bahay na lang natin pag-usapan." "Hindi. Hindi namin maaaring ipaalam sa aming asawa ang tungkol dito." Mahiwagang sinabi ni Zhang Xiaoyu na may seryosong tingin. Umakyat sa itaas, pumasok sa bahay, at isara ang pinto. Para siyang natatakot na marinig ito ng katabi, hinawakan ni Zhang Xiaoyu ang kamay ni Zhou Xining at lumapit sa bintana na pinakamalayo sa katabi. Pagkatapos ay bumulong siya, "Ikalawang kapatid na babae, may isang taksil sa atin." Nagtanong si Zhou Xining. Nagrebelde si Xiang Rong. Hindi napigilan ni Zhou Xining na matawa nang makita niya ang seryosong tingin ni Zhang Xiaoyu. "Xiaoyu, sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Pumunta lang ako sa opisina ng pahayagan at nakita ko." Kaya, ikinwento ni Zhang Xiaoyu ang kanyang nakita at narinig sa opisina ng pahayagan, at sa wakas ay nasuri, "Ikalawang kapatid na babae, hindi mo alam kung gaano kalapit silang dalawa sa isa't isa. At magkahawak kamay sila at nag-uusap sa loob ng silid buong araw." Ah! Siguradong nagrebelde si Xiangrong o kaya'y napakalakas ng reyna kaya nakabigla niya si Xiangrong. Ngayon ay nasa mabuting kalagayan si Xiangrong at dapat niyang isipin na siya ay nasa mabuting kalagayan. Kahit na si Zhang Xiaoyu ay napakahusay din. Matalino, ngunit ang pagmamalasakit ay maaaring humantong sa pagkalito. Lalo na sa ganitong sitwasyon, madaling maging extreme kapag nag-iisip ng mga bagay-bagay. Ngumiti si Zhou Xining at sinabing, "Gaano na ba kayo katagal magkakilala? Sa palagay mo ba ay hindi kasing ganda ng reyna na kakilala pa lang natin ng isang araw? Pero, ikaw at ako pareho kung alam na si Xiang Rong ay simple at mabait, at madaling paniwalaan ang sinasabi ng iba. Halos walang masamang tao sa kanyang mga mata. Hindi ibig sabihin na mas maganda ang relasyon niya sa reyna, dahil kung tutuusin, ito ang uri ng tao ni Xiang Rong." Mahinahong paliwanag ni Zhou Xining. Naisip ito ni Zhang Xiaoyu at napagtanto na talagang ganoong tao si Xiang Rong. Maging ang mga taong sumilip upang mag-eavesdrop sa mga libro ng hindi bumibili ng mga tiket ay direktang sisipain kung malaman ng waiter. Pero kapag nalaman niya, gagastos siya ng sarili niyang pera para makabili ng tiket para sa kanila. Isang tiket, dahil sa kanyang opinyon, paano magiging masama ang sinuman kung siya ay pumasok at nakinig sa mga libro sa panganib na mabugbog at masipa. Ngunit sinabi pa rin niya, "Ngunit, paano magagawang maliitin ni Xiangrong ang mga taong tulad nito?" Tumango si Zhou Xining bilang pagsang-ayon sa pagkakataong ito. "Oo, kaya noong hinanap mo si Xiangrong ngayon, naramdaman kong hindi ito nararapat. Kaya, paano magagawa ni Xiangrong ang ganoong bagay?" Ibinuka ni Zhang Xiaoyu ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. Parang ang babaeng tulad niya lang ang makakagawa ng ginawa ng lalaki niya. Ikalawang kapatid na babae, dahil kung ito ang kaso, kung gayon si Xiangrong ay hindi maaaring payagang pumunta sa opisina ng pahayagan bukas. Siya ay may napakagandang relasyon sa reyna ngayon, at ang reyna ay aktibong nag-imbita kay Xiangrong sa opisina ng pahayagan bukas. Sa tingin ko ay sinusubukan lang niyang itago ito sa iba. Seryosong pinag-aralan ni Zhang Xiaoyu. Sabi, kapag inayos niya si Xiangrong sa bahay, lehitimong makukulam niya ang asawa ko. Tumango si Zhou Xining at sumang-ayon. Kung gayon, sabihin mo kay Xiangrong ng maaga bukas ng umaga at sabihin sa kanya na huwag pumunta dahil may gagawin siya sa bahay. Tumango si Zhang Xiaoyu, pagkatapos ay nag-alinlangan at sinabing, kung hindi pupunta si Xiangrong, sino ang pupunta sa opisina ng pahayagan para panoorin sila? Nang matapos siyang magsalita ay napaisip siya ng malalim. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.